po yung manalangin. Panginoon, kami po yung papasalamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob. O kayo aming sabahin at papurihan sa pagdiriwang ng ikalawang linggo sa buong buwan ng anibersaryo ng Iglesia nito. Nawa po ay pangunahan niyo kami, lalo tigit ng inyong banal na Espiritu sa aming tagapagsalita, sa aming pagtugot, at sa bawat makikinig, sa bawat isa sa amin. Nawa po ingatan niyo pa rin ang aming mga kapatid na wala pa sa dakong ito, pang aming patuloy na may pahayag ang inyong kabutihan at katapatan sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
tila hangin, apoy na nag-aalak, nagbibigay sigasig sa ating paglilingkod. Halika, Banal na Espiritu, tubuyin ang puso, lumakalap at mahal ang pagkasapalasa. Sisiyan ang bago, pagkawin ang halina, sama-sama tayong umawit para sa Panginoon. Magdala tayo sa Kanyang presensya. Ibukas ang ating mga sarili sa Kanya. Magpasakop tayo sa Kanyang pangunguna. Lumapit tayo ngayon sa Kanyang paanan upang manalangin. Huminga ka sa akin, O Espiritu Santo. Huwag manalangin ang aking gawain. Tutuin mo sa aking Espiritu Santo. Huwag manalangin ang aking gawain. Iguhin mo ang aking puso upang mahalin ka. Palasin mo ako, Espiritu Santo, upang magtanggol ang lahat ng banal. Tinatanong mo ako kay kayo, Espiritu Santo, upang manatili akong banal. Halika, O Banal na Espiritu, hinahan mo kami at pangunahan. Amen. Madalas sa araw-araw ay hindi natin makilala ang kaloob niyang biyaya. Ang kanyang habag at awa at naghahamad ng higit pa para sa buhay na ito. Mga bagay na magpapatunay ng kanyang hindi nagmamahal na presensya, pagmamahal at pagtanggap sa bawat isa. Namumuhay tayo ayon sa sarili nating kagustuhan. Binibigyang laya ang buhay na ito sa makamundong pamamaraan. Halina, sa ilang sandali ng katahimikan, ay ating isiwala sa kanyang harapan ang ating mga kahinaan at nagawang kasalanan. Ipinangako ng Panginoon ang pagdating ng Banal na Espiritu upang manahan sa atin. At sa pamamagitan niya, nakikita natin ang maraming mga kahinaan at kasalanan ng ating nagagawa. Dahil dito, magpupul tayo ng ilang sandali ng pagpuna sa sarili. Hindi tayo dapat tumawag ng Ama kung hindi naman natin kinikilala ang ating sarili bilang mga anak. Hindi tayo dapat sa namin kung ang ating reliyon ay walang puwang at malasakit. Sa ibang tao at sa kanilang pangangailangan, hindi natin masasabing sumalalikuwa.
kung ang aming hangarin ay para sa kasamaan at pansarili lamang. Wala tayo karapatang magsabi ng sasawaan mo, kung kami ay hindi sumasamba sa iyo, at sa halip ay sinasamba namin ang kapalagaan at kapatiyak sa iyo. Anong saysay, kung sabihin namin dumating na ang kaharian mo, kung hindi namin sinusunod ang iyong kalooban, bagkus ay nagiging instrumento pa kami ng kadiliman at kamatayan. Wala kami karapatang magsasing ginawa ang kalooban mo, kung hindi namin namukulawaan ang aming misyon para sa sanlibutan. Hindi namin dapat sabihin kung paano sa langit, hindi naman sa lupa. Hanggang hindi namin itinatalaga ang aming mga sarili para sa iyong sambahayan dito sa lupa. Hindi namin nagiging na ibigay sa amin ang aming kakanin sa araw-araw, kung kami ay lumang sakit. Hindi namin masasabing ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, gaya naman na pagpapatawad namin sa nakasala sa amin. Kung kami ay patuloy na pinagmumulan ng alitan, at kami ay hindi marunong magpatawad sa aming sarili at sa aming kapwa. Anong pagkabulahan ang aming pagsasabi, huwag bang kami umayulo sa gusto at iligtas kami sa kasamaan, kung hindi namin pinaglalabanan ang gusto at kailangan. Hindi namin masasabing iyo ang kaharian ng ang kapangyarihan at kaluwalhatian kung wala kaming hinahangad kundi ang sariling katanyagan at kapakanan higit sa kanilang. Wala kami karapatan ng sabi Amen, hanggang hindi kami nagsisikap na maging angkop ang pangalan ko sa amin at hanggang hindi namin ito ganang gawa sa hamon at tawag ng Panginoon. Patawad namin, Panginoon, patawad namin kapatid sa pagkabulag at pagkakasarili. Tulungan nga po kami, Panginoon, upang kami ay magbago at sama-samang tumugon sa mas malalang komisyon ng Iglesia para sa buhay ng sanlibutan. Pakinggan ninyo ang mabuting balita. Ibinuhos ng Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa atin. Espiritu Santong ating patnubay, tagapamagitan at ang bibigay kaaliwan. At siya ang ating tagapag-alalay. Binabago niya tayo araw-araw. At sa biyaya at tulong ng Diyos, tumatanggap tayo ng kapatawaran at kalakasan. Tunay nga, ani ni Apostol Pablo, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkakaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagpupok
upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Magalak. Tayo'y ginawang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ng banal na Espiritu sumasakop sa ating mga buhay. Sumating ngayon ang kanyang kapayapaan. Tayo po lahat ay magbatihan at magkamayan. Awitin po natin ang This is the Day at ito ang araw. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y masaya, tayo'y masaya, at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y masaya, at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos. Buhay! Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang Hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Dapat natin ang Panginoon. Ang mga babalita at malasakit po ng ating iglesia ay ipapaabot sa atin ng ating person, si kapatid namin, na Tia May Theodosia. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa ating mga bagong panauhin na nagsimba po at first time po namin nakasama sa aming iglesia. At magandang umaga din po kay Elder Jessie Garcia at salamat po sa pagbibigay paunlak sa aming imbitasyon. At pagpapalitan po natin ang ating Panginoon. Sa mga first-timer din po ng ating iglesia na nakasama din po natin ngayon, si kapatid na John Lloyd, kapatid na John Mirasol, si Sister Che Ann, Sister Miraluna, Sister Shenaya, at si Sister Connie. Ito po ay ang mga pamilya, kamag-anak ng ating kapatid na Beng, na pamangkin po ni Sister Rosie. At welcome po sa aming iglesia. Sa mga nagbigay ng sa mga nagdaan naman pong mga kaarawan, amin pong muling ibinabati ang mga June celebrants. Ito po ay noong June 1, ang ating CYF President na si Sister Dana Moreno, at noong nakaraan pong June 6 ay ang ating kapatid na si Sister Rena Ferrer at Brother Terence Texon. So atin pong awitan ng birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sayang pati sa iyong pagsikap, Diyos ang siyang nagpala.
Mayo. Ikalawang linggo po natin at atin pong sinicelebrate ang Pentecost Sunday. At tulad nga po ng nabanggit, ang ating Elder Jessie Garcia ang magiging ating tagapanguna mamaya sa pagbibigay ng mensahe ngayong linggo. At patuloy pa rin po ang mga church activities. Una na din po dito ang ating mga midweek prayer meeting. Ito po ay tuwing Wednesday at ginaganap po ito sa oras ng alas 7 or 7 p.m. dito po sa ating UCCP Pasay Sanctuary Church. So dito po siya. Actually po every last Sunday, last Wednesday, meron pong family host. So paalala na lang din po natin sa ating CN committee kung sino po yung mga susunod na family host. At kung gusto niyo pong maging isa sa mga family host, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating CEN chair na si Elder Grace Ignacio or kay Pastor Henry po. At patuloy pa rin po ang ating choir practice every Sunday after worship service. Meron po tayong gaganapin na final rehearsal this coming June 13. 4 p.m. po ito at amin pong ipinapaalala sa ating mga choir members na sana po lahat ay makadalo sa final rehearsal na ating gagawin. Patuloy din po ang ating Children and Adult Sunday School tuwing 9 a.m. ng umaga at amin pong pinapaalalahanan ang mga kabataan, mga nasa middle, older, at younger department. Patuloy pa rin po ang ating gawain kahit tapos na ang ating Vacation Church School. So, muli po tulad sa nabanggit natin Vacation Church School, amin pong pinagpapasalamatan muli ang lahat po ng sumuporta sa gawain ito. Mula day 1 hanggang day 5, ginanap po ito noong May 19 to May 25. Salamat po sa mga nag-sponsor ng mga pagkain at nagpahatid pinansyal para po matugunan ang pangangailangan ng mga kabataan at maging ng mga teachers sa pag-aayos po ng gawain na ito. Tulad po ng mga nabanggit sa pagsa-celebrate po natin ng ating month-long anniversary, noong nakaraang June 1 po ay ang ating speaker ay ang ating butihing pastor na si Reverend Henry Eduarte. At ngayon naman pong June 8 ay si Brother Jessie Garcia, Elder Jessie Garcia. At sa June 15 po, ito po yung ating anniversary proper. So dahil po sa ating pinakaharap na pinansyal ngayon ng ating iglesia, at salamat po sa Panginoon dahil 81 years na po tayo, marami po tayo kailangan punan at pagsasaayos na kailangan gawin. Kung mapapansin po ninyo kanina kung nagkakagulo kami sa technical, dahil po ngayon ay patuloy pa rin po nating pinagpanalangin ang pagpapalit po ng ating LED TV. Dahil po yung projector na gamit natin ay 10 years na po at pumigay na rin po siya. Kasabay ng pagbigay ng ating kisame. At lahat po ng ating mga gastusin ay napunta po sa mga long-term na mga gastusin tulad po ng pagpapagawa ng kisame kasi po bumaksak po yan ng nakaraang rainy season at ang ating mga gutter, pinalitan din po natin ito para po maiwasan na ang mga leak o mga tulo. At higit sa lahat po, may mga iba pa po mga repairs na ginawa sa second floor. So, dito po sa mga nabanggit, isa rin po sa ating kinakaharap ngayong mga panahon na to, ang ating land title. Isa po sa ating Elder Alice Acosta na naging miyembro po dito sa ating iglesia, idinonate niya po itong lupain. So, ang may-ari po nito ay isa sa miyembro natin at idinonate niya po ang lupain na ito. Sa kabutihan po at pagpapala ng ating Panginoon ay na tax exempt po tayo sa BIR. So, salamat po sa Panginoon. Pero,
may kailangan po tayong bayaran. Ito po ay kahalagahan na 61,400. So, isa po ito sa pinupunan natin na kapit visit tayong nagsasama-sama upang punan po ang kabuuan at tax stamp na kailangan nating bayaran, sapagkat kailangan po natin muna maipundar yung pera na ito bago natin maiproseso ang pagta-transfer po ng land titling. Pangalawa nga po yung mga pangangailangan sa technical, na kapag canvas na po kami technical team at aabot po ito sa 40,000. So, malaki-laki po kung 64 yung kailangan natin, 1,000 sa land title, tas 40 sa mga pangangailangan natin pang worship service, mga technical staff. So, nasa 100,000 po ang kailangan natin bunuin. Pero nananalig po tayo, bawat isa, na hindi naman po nagkukulang ang ating Panginoon. At alam po natin na patuloy siyang magbibigay ng instrumento para matugunan po ang ating mga pangangailangan. At higit po sa lahat ay amin din pong ipinapaalala na ang ating pong church anniversary na gaganapin sa 15 ay napagkausunduan na po ito ng lahat dahil nga po sa itinakaharap na financial na problema ng ating iglesia. Ang bawat miyembro po ay magbabayad or magko-contribute ng 200 pesos. Ito po ay naayunan at napagkasunduan ng bawat isa bilang tulong din po sa pag-aayos ng ating iglesia. Pero po, discretion na po ng bawat pamilya kung gusto niyo po higitan yung 200 pesos para po sa ikakaayos. At yun lamang po, at binabati ko po kayo ng bagamat month-long celebration ng ating anniversary. Happy anniversary po sa bawat isa sa atin at ang pagpapala po ng Panginoon ang sumaating lahat. Salamat po. Salamat, kapatid Matea. Sa kanyang pong ito ay nais ko pong i-welcome din sa ating kalagitnaan ang presensya ng mahalagang miyembro ng ating iglesia. Nais ko pong banggitin ang pangalan, ang kasama ko ng ating kapatid na Jessie Garcia, na siya pong chairperson ng General Assembly ng United Church of Christ in the Philippines. Nais ko pong hindi naman, hindi pwedeng tumayo, Ate Beth. Yung partner or yung roommate ng ating speaker, si Ate Bethel Garcia. So, pangalan niya ay dati yung maiden name niya ay Garcia din. Napangasawa niya ay Garcia, kaya hindi na siya nagbago ng apelido. At ang ating pong walang hupas na curriculum writer ng UCCP, ito pong dalawang ko'y boss ko sa inyong nanin ako sa UCCP. Si Ate Bethel ay naging member ng CSRD Commission na aking pong hinahawakan sa National Office. At ang ating pong curriculum writer at lecturer and all, ang ating pong minamahal na, of course, Ate Beth, minamahal na rin, si Ate Ruth. Yan. Kanina, kung nandito na kayo kanina sa Bible study, ay napakaganda pong talakayan dahil hindi po napigil i-share ng dalawang ito ang kanilang kaisipan tungkol po sa pinapag-aralan kanina sa Bible study. Kaya, you are very much welcome, Ate Bethel and Ate Ruth. This is a reunion for us. Dahil sa UCCP National Office na ay lalo kami nagkikita. Sabi ko nga sila ay mga boss ko sa commission. At si Ate Ruth ay ang National Curriculum Writer, isa sa mga curriculum writer na atin pong iglesia, yung atin pong mga ginagamit na curriculum sa ating pag-aaral ng
sa ating Christian education, mula bata hanggang sa matanda ay may pakana po niyan. Isa sa may pakana ay si Ate Ruth. So, maraming salamat sa presensya ng ninyong dalawa. Nagkakanda, bulol-bulol ako kasi excited ako na makita sila kanina pa. So, welcome po sa ating pananabahan ngayong umaga and welcome sa ating General Secretary Chairperson ng Chairperson ng General Assembly, si kapatid na Elder Jessie Garcia from UCCP, Elder Mozo. Palakpakan naman po natin. Ang bawat na ngayon po ay lumako tayo sa kikinig, pagbasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang una kong pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng Apostol, Acts chapter 2, verses 1 to 21. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga bilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsia, Libya, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Meron po sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Egypto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutyak, lasing lang ang mga yan. Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga tao ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangsain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, bubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon
ay maliligtas. Sumako po tayo sa salud ng pagbasa mula sa Awit 104, 24 to 31. Kay dami ng inyong mga ginawa, Panginoon, nilikha niyo ang lahat ayon sa inyong karunungan. Ang buong mundo ay puno ng inyong nilikha. Ay napakalawak at inihilang ang pagmamahal ng lalakito ay lalakita at maliliit. Ang mga korong ay karoon palito sa kalan at ako din lumalakoy na mo'y ang kaliharap na dragon na nilagatan. Lahat ng inyong nilikha ay maasa sa inyo ng kanilang pagkain sa oras na kanilang kailanganin. Binibigyan mo sila ng pagkain at kinakain nila ito at sila ay nabubusog. Hindi mo kaya sila, sundang sila. Kapag ginamit mo Nalilikha sila kapag binigyan mo ng hilinga at sa dalawang paraan. Binibigyan nyo ng bagong nilalang ang mundo. Panginoon, sana ay magpatuloy ang inyong kalwalhatian magpakailanman. Sana ay magala kayo sa lahat ng inyong nilikha. Ayaw ng itong mundo ang inyong tinitingnan. Kapag ninyo ang mundo, ito'y bumubuso. Aawit ako sa Panginoon habang nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos habang may hininga. Sana'y matuwa siya sa aking pagbubulay-bulay. Ako'y magagalak sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang batayang talata po ay ating pong marinig. Ito ay buhat po sa Isaiah 65 verses 17 to 23, Luke chapter 3, 1 to 18, and Revelation 21 chapter 1 to 7. Sa lumang tipan, sa aklat ni Isaiah, kabanata 65, talatang 17 hanggang 23, bagong langit at lupa. Ang sabi ni Yahweh, ako ay nilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtamis o kalagkuliman. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na at ang hindi tumabot sa bulag na ito ay tuturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang tirahan, magtatayo sila ng ubas at sila rin ang aakanin. Hindi tulad ng una, sa bahay na tinuway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, haba ang buhay ng aking mga hira. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Ang lumang gawain paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna at mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod ko. Sa bagong tipan po, sa Luke chapter 3 verses 1 to 18 ay babasahin ko ng ating pastor. Tayo po'y manatiling nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. At ating mababasa ang ating talata mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas
Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 18. Ika-15 taon noon ng pagkahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Trachonice, at si Lysanias ang pinuno ng Abilinia. Nang sina Anas at Caiphas ang mga pinunong pari ng mga Hudyo, si Juan ang anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig na Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan, at nalikulan ninyong inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pahayag ng santang sumisigaw sa ilan. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat bilis at mapapatat ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang lipo-liko at patag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang magliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya't sinabi naman sa maraming taong lumapit sa kanya upang mapabautismo, kayong lahi ng mga lupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kuwat na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pinanunsya naman ito, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mong meron dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin na sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kaningaman ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratan at masiya kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng buhay. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas sa kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalengkay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit, ang iba ay susunodin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Marami pang mga bagay na ipinapapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Mula sa Bahaya, Kabanata 21, talatang 1 hanggang 7, ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit huwag sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakta. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang kapangasawa. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiling niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap.
sapagkat lumipas na ang ating dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng katuko sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitan ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang bukas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakanta ng magtatagumpay. Ako ay magiging Diyos niya at sila naman ay magiging anak ko. Ito ang Buting balita ng ating kaligtasan. Ay buksan ang mata na ang iyong kapahayagan, susi sa panat ko'y inagad, mabibigay kalayahan, hintay kita wala.
bago natin pakilala ang ating tagapagsalita ay panoorin muna natin ang pagbati ng ating pong Deputy Conference Minister, Reverend Deogracio Galo Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. UCCP Pasay Evangelical Church, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa lahat ng member ng konsilyo at sa lahat ng mga kapatid na bahagi ng iglesia nito, sa pangunguna ng inyong butiing Pastor, Reverend Henry Duarte, at sa inyong panauhing tagapagsalita, our very own General Assembly Chairperson, Brother G.C. Garcia. Magandang araw po sa ating lahat. Sa inyong ika-81 anibersaryo, tayo ay muling nagtitipon upang ipagdiwang hindi lamang ang mahabang taon ng paglilingkod at pananampalataya, kundi pati na rin ang biyaya ng Diyos na patuloy na gumagabay sa ating iglesia at sa inyong lahat, na patuloy na gumagampan ng tungkulin ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Ang inyong tema, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth. Tayo ay pinaalalahan ng patuloy na maging liwanag at pag-asa sa ating komunidad habang hinaharap ang bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng Panginoon para sa atin. Ang inyong ika-81 taon ng pagsasama-sama, pananalig at pagsisikap ay patunay ng katapatan ng Diyos sa ating iglesia. Kaya patuloy kayong magkaisa, maglingkod, at magbahagi ng kanyang pag-ibig sa mas marami pang tao. Muli po, isang maligayang anibersaryo, UCCP Pasay. Naway patuloy tayong maging instrumento ng biyaya at pag-asa sa isa't isa. Purihin ng Diyos. Mula ako sa inyong lingkod, ang Deputy Conference Minister ng Lulan, Cavite South Manila Conference ng United Church of Christ in the Philippines, mabuhay at purihin ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Amen. Tingnan niyo muna yung inyong mga katabi. Yung mga katabi niyo ho, tingnan niyo at amoy ninyo. Kayo ba ay naligo na? Karamihan mo ng ating mga miyembro ay actually kalakon po ng Pasay at ilang bahagi ng Maynila ay walang tubig. Wala pa ho kahapon. So mapalad po ang mga may ipon at may mga stock sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po kailangan natin mag-ipon talaga, no? Upang may mahuhugot po tayo sa panahon ng mga kailangan. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay hindi po iba sa atin. Siya po ay tunay na bahagi ng ating pamilya at ng ating iglesia. Ang ating pong tagapagsalita ito ay malapit sa Perocho family sapagkat ang kanilang anak na si Jeff ay naging katuwang sa buhay naman ng kapatid na Georgie. Na kung saan ang ating pong Pastor Miriam ay matagal mong na-destino dito sa UCCP Pasay. At magiging tagapagsalita po natin sa susunod na mga, as a 5th Sunday ng ating buwan. Ang ating kapatid na Jessie ay kaani po ng Ellingwood Malabi Church. Ayaw niya po magpatawag ng elder. Dahil tumatanda daw siya lalo.
Basta Brother Jesse na lang. At siya po ay dating Pangulo ng National United Churchmen o NUCM. At sa kasalukuyan niya po ay tagapangulo ng UCCP General Assembly. At galing din po siya ng Union Theological Seminary bilang Board of Trustee. Siya po ay naging punong lingkod ng siyudad ng Mandaluyong. Ano yun ba? Mula po 2013 hanggang 2010 hanggang 2013, naging City Councilor po ng siyudad ng Mandaluyong. At nagpanukala ng mga ordinansa sa ikabubuti ng mga mahihirap sa kanilang lungsod. Ang aking kapatid ay isa rin po matagumpay na negosyante at isa sa mga nagtaguyod ng mga Diyos at mga taong edukasyon para sa lahat ng batang Pilipino. Kasama po dyan ang Maryland Publication. Ang kanya pong kabiyak, ang kapatid ng Bethel, ay kaanib din po ng Board of Trustee ng Philippine Christian University. May 4 po silang anak at 4 na po. Kasama na po dyan si Chang Alba. Anak po ni Georgie. Mga magulang, karagdagan po sa aking inihanda po ng ating tagapagsalita, ang pamilyang ito po ay patuloy na kinakasangkapan ng ating Diyos upang maging daluyan ng kanyang pagpapala. At sa panahon po ng kadiliman, sila po ang ating liwanag. Yan. Ang mga manggagawa po ng Panginoon, kapag nakakaranas ng mga mahamon ng buhay at hamon pang kalusugan, sila po ang aming katuwang sa lakbayin ito. Kung kaya, palakpan po natin at purihin ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang mga magulang sa pagin natin ng Diyos sa buhay ng ating panauhin na tagapagsalita, kapatid na Jesse Garcia. How good and how pleasant it is for the brothers and sisters to gather together in unity and in harmony. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakagandang awit ng ating koro. At talaga pong mga angelic voice. Kung hindi po nalalaman, ako din po ay may angelic voice. Kaya lang po pag natutulog, angelic voice. Bago po ako magsalita ay bayanin po ako yung magkwento ng isang kwento lamang. At ito po yung kinukwento ko sa bawat churches. Nung ako po ay naimbitahan na isang speaker sa Leyte, Maasin Leyte. So, may taga Maasin Leyte po dito. So, ang biyahe po sa Maasin Leyte ay 1 oras sa aeroplano. So, nung kami po ilipad na, ay ako po, yung 3 upuan, ako po nasa aisle, tapos yung salita, bakante, yun nasa Ligitana, ay may isang malaking tao na Amerikano. So, habang kami po ay nasa air, ako naman po ay binabasa ko yung aking mensahe, nire-review. So, nung baba na po kami, tinapit ko yung likod ng aking shoulder. Hey, Brad, sabi niya, are you a CIA? So, nagulat niya. Kasi malaking tao, makakala sa doon, CIA. Sabi ko, what do you mean by that CIA? You know, Brad, I saw you reading your message. And we are both CIA. What do you mean by that? We are both Christian in action. So, I hope everybody here is Christian in action. Amen po ba? Amen.
Beloved brothers and sisters in Christ, grace and peace be with you. I want to begin today with a story that has stayed in me for many years, because it is a story of loss, but also of unimaginable hope. It happened in a small town in Rwanda. Rwanda po yung nasa Africa. After the genocide, di po maraming namatay ng tanong-tanong. After genocide, that tore the nation apart. Families were shattered, villages burned, and thousands of lives were lost. In the midst of the darkness, a young mother named Amina lost her husband and 3 children to the whole family. She was left alone, broken in spirit and overwhelmed by grief. One day, as she sat amidst the ruins of her home, she found a small wilted plant growing from the ashes. May maliit na halang natutuyo na. The plant was fragile, barely clinging to life, but Amina saw in that tiny sprout a symbol, a whisper of God's promise that life can return, even after devastation. With trembling hands, she began to care for the plant. She watered it with what little she had. She shielded it from the harms of the sun. Slowly, that fragile sprout grew into a strong tree. Naging puno ng halaman. Amina did not rebuild just a tree. She rebuilt her heart. She found in the act of nurturing new life a pathway through her pain. And her story became a beacon of hope for others, showing that even after the deepest sorrow, God's hope can take root and grow. And let us pray. Gracious God, we come before you today with open heart and humble spirit. Fill us with your presence, with your peace, and good as we listen to your word. Strengthen us to be instruments of your love and restoration in this broken world. May your spirit guide our thoughts and inspire our actions. In Jesus' name we pray. Amen. This story of Amina reminds us that rebuilding and restoring is not simply about building or structures. It is about hearts and lives, about hope that comes after heartbreak. So yung mga broken-hearted sa amin, pag-asa pa kayo. As we celebrate the 81 years of PGCP Pasay Evangelical Church, we honor your faithful journey through many seasons, joyful and painful alike. And today we stand with the same faith Amina had, the faith that God is at work, even in our brokenness. Isaiah speaks to this truth when God says, I am about to create a new heaven and a new earth. They shall build houses and live in them. They shall plant vineyards and eat their fruit. God promises restoration, a new beginning beyond pain and loss. But that new beginning requires us to turn, to repent,
as John the Baptist called the people in Luke's Gospel, and to live lives marked by justice, generosity, and mercy. We cannot wait for restoration. We must be active partners in God's rebuilding. And Revelation gave us hope that sustains us. Behold, the dwelling of God is with humanity. God will wipe away every tear. God promises to be with us in our sorrow and to bring healing to our wounds. Church, you are part of this healing work. Like Amina, who nurtured life from ashes, you are called to nurture hope and challenges. You are called to rebuild not only structures, but communities, trust, and faith. And though the pain may be deep, the promise of God is deeper still. So as you continue to serve and witness, remember, even the smallest act of love and care is sacred. Even the faintest hope is a seed God can make grow. May your heart be like Amina's tree, rooted in pain, reaching toward the light, growing strong by God's grace. What a sacred and joyful occasion this is. 81 years of faith, 81 years of service, 81 years of being God's people in the heart of Nazareth. When we gather to celebrate an anniversary like this, we do not simply count the years. We honor the witness. We remember the stories. We name the sacrifices. We give thanks to God who has spoke with us through every storm, every silence, and every song of praise. Ano bang bagyo po ang mga sa atin? Wala pong bagyo na hindi tumigil. Mas pinapakalakas na bagyo. Kaya ang Panginoon ang ating pag-asa. But let me begin with the hard truth. The world we are living, the Lord we are living in, is wounded. Our institutions are shaken. Many of our communities are tired. There is grief that still lingers from the past years of pandemic, dislocation, injustice, and violence. Even the church, yes, the global church is struggling with trust, relevance, and unity. Rebuilding is not just a theme for this congregation. It is a deep necessity of our time. And it is what makes our theme this year so timely and prophetic. Rebuilding and restoring with hope, heralding the new heaven and the new earth. We are not called, we are not only called to celebrate the past. We are summoned to take part in God's ongoing work of rebuilding a world that reflects the kingdom. We are called not to retreat from the chaos, but to be God's collaborators in restoring life, dignity, and justice right here, right now. Let us listen again to the voice of the prophet Isaiah. For I am about to create the new heavens and the new earth. The former shall not be remembered or come to mind. But be glad, rejoice forever in what I am creating. This is the voice of God who refuses to abandon the world. A God who does not say, let them fix it on their own. Verbs, and they demand hope, biblical hope,
is anchored in character of God. It is the refusal to believe that despair gets the final word. It is the spiritual discipline of expecting God to move even when everything around us says otherwise. Hope looks at crumbling society and says, God is still there. Hope walks into dying church and says, the Spirit is not finished. Hope stands at the grave and declares, death will not win. And the Gospel of Luke, John the Baptist appears not with soft words, but with fierce call to transformation. His was a teaching of repentance, of turning around, reorienting people, reorienting life toward the values of the kingdom. The people came to him and asked, when then should we do? And John responds with concrete action. Share with the one who has none. Do not exploit. Do not steal. Be content with what is right. In short, real repentance leads to social righteousness. Real hope transforms systems. It reforms habits. It rebuilds society from the ground up, starting with our daily lives. And what is the fruit of this kind of hope will be rebuilding? Isaiah gave us a vision. A people who shall build houses and inhabit them, who shall plant vineyards and eat their food, who shall not labor in vain. This is not a fantasy. It is a first state of God's want for all creation, justice, peace, dignity, and joy. And Revelation 21 gives us the consummation of that vision. Then I saw a heaven and a new earth, and I heard a loud voice saying, behold, the dwelling place of God is among mortals. He will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them. This is what this is what we are heralding. This is what we are preparing for. Not a distant, disembodied heaven, but a heaven that comes to earth. A world where there is no more mourning, no more crying, no more pain. A world where God is near, where God is seen, where God is not just in the temple or churches, but in every act of love, every word of truth, every tear that is wiped away by compassion. And so, UCCP Pasay, as you stand today in the legacy of 81 years, I ask you, will you continue to be the leaders of hope? Will you restore what is broken, not with judgment, but with gentleness? Will you open your doors wider, listen more deeply, and serve more boldly? Will you raise up young prophets and nurture new dreamers? Will you build a church not only within these walls, but in every street, every school, every slum, and every system? The world does not need churches that are merely busy. The world needs churches that are deeply faithful. Faithful in Christ, faithful to be oppressed, faithful to the depressed, faithful to the coming kingdom. So, celebrate. Yes, rejoice in what God has done in and through you for 81 years, but even more prepare because God is calling you into the next season, a season of survival,
but of revival, not retreat, but of new renewed mission. I am making all things new, says the Lord. And He begins with us. As I close, I want us to return once more to Amina's story. The woman who in the midst of unimaginable loss chose to nurture a fertile sprout growing from ashes. She did not give up despair. She watered what small life and what little she had, shielding it from harm until it became a strong tree. Her story is a mirror for us all. No matter how deep the wounds, no matter how great the loss, God's promise is that life can and will rise again. Hope can take root in the most broken places, and through our faithfulness, through our daily acts of life, care and justice, God's new creation breaks through. May your heart be like Amina's tree, rooted in pain, but reaching toward the light. May your hands be instruments of restoration. May your lives bear fruit in that fruit that feeds many. The journey of building and restoring is not easy. It requires courage, patience, and faith. But it is the journey God invites us on, a journey of hope that will not be denied. Amen. Ating po tawagan ang ating council chairperson, Pati Natea, upang iarap po natin ang sertipiko ng pagkilala at pasasalamat sa ating salita. Brother Jesse D. Garcia, for your invaluable contribution as the esteemed guest speaker during the month-long celebration of the 81st founding anniversary of UCCP Pasay Evangelical Church on June 8, 2025, centered on the theme, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth, given on the 8th day of June 2025, at UCCP Pasay Evangelical Church, Pasay City, signed by our Administrative Pastor, Reverend Henry G. Eduarte, our Anniversary Chairperson, Jaisel Maisie Akari, and yours truly as your new elected Council Chairperson. Tawagin po natin ang chairperson ng Commission Committee.
Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng aking Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kasamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagkikita, tayo'y makakasama niya sa kanyang kapatid. Bakit natin ang lahat ay pinasalog ng ating ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na nangako sa atin ang patnubay ng Espiritong Banal. Kaya halina, pakayag natin ang ating pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng ating mga kaloob na alay, mga pangako at iba. See the
Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, na nagdudulot upang bigyan kami ng lakas at inspirasyon sa oras na ito at sa mga susunod pang mga panahon. Kami nagpapasalamat sa inyong pag-iingat sa inyong mga anak at lingkod upang makarating ng maluwalhati sa inyong banal na tahanan at upang aming pagsaluhan ang inyong banal at buhay na salita. Salamat din, Panginoon, sa mga mensahe ng awit na aming napakinggan at sa inyong mensahero na inyong pinasangkapan upang tanggapin namin ang katiyakan ng pag-asa na mula sa inyong salita. Panginoon, dalangin namin ang buong sambahayan ng Garcia, sa aming mga kapatid na Jessie, Bethel, sa kanilang mga 4 na anak at 4 na apo, ang narito man o naroon sa ibang bansa. Dalangin po namin ang kanilang patuloy na pagbubuklod, ang kanilang pagkakaisa bilang inyong mga anak at mga lingkod. At patuloy niyo po silang kasangkapahan pa upang maging daluyan ng gawain na inyong pinagkatiwala sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na patotoo, sa kung paano ang inyong kabutihan at katapatan ay kanila rin isinasa buhay at ibinabahagi sa iba. Dalangin din namin ang kanilang kalusugan sa pang-araw-araw, ang kanilang malakas na pangangatawan na iniligawan ng aming Diyos. At iba yung karunungan na mula sa inyo ang patuloy nilang kamtin at tanggapin. Salamat din sa aming kapatid na Ruth Galara, na kapiling namin sa ngayon. Salamat, Panginoon, sa kanya rin gawain at ministeryo ng pagtuturo, sa paghuhubog at pagsasanay sa mga manunulat ng Lowland Cavite South Manila Conference at sa mga susunod pang mga tagapangunan ng iglesia nito. Pagpalain po ang inyong anak na ito, tanggapin ang kalakasan at inspirasyon na bumula sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatiran ng iglesia nito, sa mga nagdiwang at magdidiwang ng kanilang karawan sa mga susunod na araw. Aming pinagpapasalamat ang panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa kanila. Dalangin din namin ang aming kapatid na Junel, na darako po sa Taiwan sa hapon ito. Ingatan niyo po ang kanyang paglalakbay, Panginoon, samahan siya. At patuloy na bigyan ng lakas, ng inspirasyon at ng pananampalataya. Dalangin po rin, Panginoon, ang kanilang patuloy na paglago sa gawain na yung pinakatiwala sa kanila. Sa aming mga panahon na kapiling namin sa umagang ito, Panginoon, namin pinagpapasalamat ang kanilang presensya. At naway patuloy namin makatulong sila sa mga susunod pang panahon sa gawain ng ministeryo ng iglesia nito. Sa amin pong buong buwan ng pagdiriwang ng inyong katapatan, Panginoon, dalangin namin ang worship through music sa susunod na linggo. Ang aming Pastor Mara Molina sa susunod na o sa ika-4 na linggo ng buong ito. Sa aming Pastor Miriam Perocho na magbabahagi din ng mensahe ng buhay sa ika-5 linggo ng buong ito. Panginoon, tunay na matapat kayo. Sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay, patuloy namin itong nararanasan at nararamdaman. At hinihiling pa rin namin, Panginoon, ang pangunguna at pagkasi ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kami maging daluyan ng pagbabago, ng pagpapala, at higit sa lahat ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aming pagsasama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati ngayon ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pag-asa, na dulot ng ating nabuhay na maguling Jesus, at sa kanyang pag-iwan ng kanyang hiwang patnubay para sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.